How was your day po? Kamusta po ang araw ninyo? Si Alvin po may medyo not feeling well today. Sakit ako ngayon. Hindi yung sa amin. Si ano, hindi si parang yung mic na kay brother yata, no? So si sister medyo weak yung ano, yung inyong mic. Week pa po kasi Okay na yan. That's good. sige, nalapit na lang po ako. Nalagay ko lang sa live para marami nagtatanong na nung ano eh. Nasaan daw panonoorin? For some reason kasi nawala yung ano. Okay. Sabi niya naka-live na pero hindi lumalabas sa akin. Ay, isa lang. Okay. Please come out. Lumabas siya pero sa page ko. Ang dami ko kasing page eh. So hindi ko na alam saan siya nagpunta. Oh, nag-live. Mhm. Yeah, I think it's working. Okay. Anong year kayo nag-mission sa ano, Camigan Sister? 2016 at 2016 po. Okay. So medyo tumahan natin ng konti yan. 18 months. Yung mission nyo, ano yan? What do you call this? You were serving as self-reliance or? Missionary, ano po talaga? Assign kayo sa Cagayan de Oro Mission? Opo. Parang side lang yung ano, side lang si self-reliance. Isa po mag-headphone. Kukunin ko yung headphone ko. Okay. Hindi lang. Start na po ba? Sandali lang. Hinihintay ko lumabas dun sa live. Hindi, okay lang po. Okay. So I think we can start. Nandun na siya sa Facebook Live. Kasi people are asking. All right. So good evening, brother and sister Yata. Thank you for again being willing to be our guest for tonight dito sa ating podcast. We try to do this at least twice a month. We would guest someone, whether local or foreign, na mga entrepreneur natin to join us and share their experiences and how the gospel has blessed them as they
start and grow their business. So marami tayong pag-uusapan ngayon and marami ring excited na malaman yung nagulat sila nung we were sharing na maraming known brands sa cosmetics industry are actually may involvement yung ating members, and Riata Corporation has actually been a very important partner for many of these brands growth. So hopefully we can inspire them as they also are starting and growing their own businesses. So let me give a little introduction, pero I think I'll give you more time to just go ahead and introduce yourself. Our guest for tonight is Brother Alvin and Sister Shona Riata. They're from Cavite, no? Nakalimutan ko yung tanong yung stake ninyo eh. Cavite ba, Sister? Sa Cavite kayo, no? Opo, Akawit Cavite. So they have, as I've seen from the website, 24 years in business. O nadagdagan na po yun. So magkaedad lang pala halos kayo ng academy. We're celebrating our 25th year, in business. Okay, so one of the trusted names again, in the chemical production industry, specializing in cosmetics and personal care. Pero I know that you have also ventured into pet care. So today, hopefully, we will learn from their humble beginnings and how the Riata Corporation grew to become one of the highly trusted names in the industry. So pag tinignan natin yung website nila, talaga namang ang daming credentials that makes them highly qualified. At saka yung background ni Sister Chona, kitang-kita natin, highlighted yung yung qualifications nila. So siguro I will give you time. I don't know who would like to start, Brother and Sister Riata, to tell us about your family and a little bit of your background as members of the church. So sino po bang gustong opening salvo? Ikaw muna. President po ng company. Ikaw na. First daw. So, I'm Sister Chona, syempre po, the wife of Alvin Rieta. Siya po yung talagang pioneer sa church, as I say, na pioneer sa Kawit Ward, Cavite State. So, ako po is I became a member when I was 24 years old. So, hindi na po ako nakapag-mission. So, also, hindi rin po in-introduce sa akin ni Alvin na pwede pala ako mag-mission that time. So, nalaman ko lang po na pwede pala mag-mission. So, ang ginawa ko na lang po is to be ako missionary siyempre with Brother Alvin. And nag-introduce po sa akin ng gospel, siyempre, ang pogi kong asawa, siya po yung nag-introduce po sa akin ng gospel si Alvin. May dalawa tayong anak. I think we need to fix a little bit yung audio ni Sister Riata para medyo mahina daw yung dating niya sa Facebook. Okay. Sige, Brother Alvin, ano po madadagdag niyo pa doon? May dalawa kaming anak. Pero yung isa, pangatlong anak is adopted namin. Yung unang anak namin, may dalawang anak na rin, which is babae lalaki yung unang anak namin. Ang anak nila is isang babae, isang lalaki, isang babae. And then, ang pangalawa namang anak namin is babae. Meron na ring dalawang anak. Then, babae muna, and then lalaki. And then, yung adopted namin is 19 years old na ngayon. Nakuha namin mga 10 months pa lang siya noon. And he is good at magpiano. At ngayon is second year college na. Mapua. And he is a dean lister. Wow. Magaling. At ano pa ba? So paano kayo nagkakilala pala ni Sister? Hindi ko yata nakuha yun kanina. How did you meet?
Common friend po namin. Sa Wala si sister. common friend po namin yung nag-introduce sa amin. Parang mahina talaga yung ano. Baka pwede mag-mute si brother pag kayo magsasalita. Para you can Paano ba use your mag-mute? comment. Sorry po. Naka. Hindi na ako marunong Ako, ako na lang mag-ano. Yan. May lumabas na sa screen niya. May lumabas sa screen. Ayan, pwede na, Sister Shana. You need to unmute. Ask to unmute. Dali. Kaya ko yata anuhin yan. Unmute. Okay na po. Ayan, yan. Ayan. Okay, sorry. Ayun. Ano po ulit yun? Paano kayo nakakala ni Brother Rieta? Opo. Through a common friend po na siya na-meet niya sa work. Ako naman po is high school classmates po namin. Ayun. Wow. So, parang ano pala to? Childhood. Hindi naman childhood, ano? Pero teens. Opo. Nasa teens kayo. So, it's been a long-standing relationship. Kami rin ng wife ko, we met during high school. No? So, ako naman yung she introduced me to the gospel. That's how I got to be a member of the church. So si Brother Rieta, paano kayo naging member ng church? Missionaries din. Missionaries din. Nanay ko ang unang tinuturuan. And then, sabi ng nanay ko, join daw kami. I became a member when I was 16 years old. 65 na ako ngayon. Kaya, tagal-tagal na, 4 years ago. 40 years. 20 years. Okay. Cool, galing. So sige, let's talk about how you got into business. Thank you for sharing how you became a member of the church, no? So iba-iba din talaga yung path natin to get to know the gospel, no? So but eventually we're here. We're all impacted by what we have, our testimonies of the Savior Jesus Christ, and we continue to grow, no? So pag-usapan natin, paano kayo napunta sa negosyo? So I know, nung nag-usap tayo, sister, di ba, you were employed at the time. So si Brother Rieta yung nagsimula. So siguro let's ask muna si Brother Rieta. Paano ba? No? How did you get into business? May nagturo sa amin na gumawa ng sabon, yung Perla type. Tapos, nag-produce kami ng gano'ng Perla type kasi sabi sa amin, para ikaw kukuha ng sabon na yun. Nag-produce naman kami, and then later on, hindi nakuha. So, nagano ko ng linya para magamit ko yung knowledge doon. Then napunta kami sa Cologne, which is okay naman. Parang doon sa yung business natin mag-produce ng Cologne. Ano pa? So nagsimula kayo, pero before kayo naggawa-gawa ng gumawa kayo ng homemade laboratory. Anong ginagawa niyo noon? Were you in employment or Dati akong nasa Philippine Airlines. And then, after 7 years, pinirate ako ng Cebu Pacific. And then after 3 years, or naging 40 na ako, I started na sabi ko, kailangan mag-business na ako. So at 40, sinamulan ko yung business na yon. Tapos, nag-resign ako ng 1999. And then year 2000, nagkakuha na kami ng business permit. And then yun na, ganun. Parang in my case,
hindi naman ako entrepreneur, but parang we started, parang sinuportahan ko yung plan niya or yung goal niya to start a business. Not just to earn a living, but for me, parang to spend more quality time with our children. Back then kasi, ako na I was a bank employee, usually we come home na sobrang late na, inaabot ako ng 11 o'clock sa bank. So siya naman, syempre susunduin ako para nauubos yung time namin sa work. There were times na we will come home, we will arrive home na yung mga anak namin already sleeping. Then parang siya, he realized na he needed something to change. Yun nga, yung nami-miss namin yung mga precious moments while they're growing up. Hanggang sa yun nga na nag-venture siya into business. Siya pa lang dati talaga. Then, ako yung support lang. So parang pag nagsusunduan kayo, so si Brother Yata was still employed with Cebu Pacific yata, no? So parang napag-uusapan niya na yan, parang ubus oras natin sa trabaho, parang ganun ba? Parang that inspired Yan, you na tama. kailangan tayo mag-start. So did you Kasi ever... parang hindi na namin nakikita yung mga anak namin. Aalis kami, tulog pa sila. Dadating kami, tulog pa rin sila. Okay. So anong naisip niyo na strategy? So paano natin ito gagawin? Okay, gusto natin magnegosyo, magkaroon ng so we'll have more time freedom. Pero anong naisip niyo na strategy? Anong napag-usapan ninyo? Actually po, maraming hesitations eh. Imagine, no, when we told our parents na, yun nga, parang we want to venture into business, parang malungkot sila, umiyak pa nga yun na, mother ko especially, na syempre po, we both have our own, parang Career. stable. Siyempre po, yung marami nag-a-aspire na maka-work sa Philippine Airlines, sa bangko din. So, sobrang natatakot sila for us na wala pa naman talaga kaming business, wala pa kaming nauumpisahan. So, what we did is talaga po parang, parang sobrang lakas ng loob. Ganun po. Meron lang kami na-start na cologne business, which is hindi naman siya malakas kasi parang neighbors lang, friends lang, office mates lang. Yun po yung talagang namin, how we started. Pero as parang ako during that time, sabi ko hindi enough yung magbibigay lang ako ng cologne, sabi ko. Pero when we both decided na po na talagang to quit our jobs, we see na wala na kaming mga utang, especially na wala kami babayarang loans. Kasi nung nag-sign ako, is nabayaran na siya doon sa nakuha ko po na benefit doon. Nabayaran ko yung namin, loan sa bahay. So, yun lang po yung naglakas loob kami, nagbigay sa amin ng lakas ng loob with our work because wala na kami utang. Pero sabi ko, paano namin babayaran yung ibang expenses like yung schooling? Hindi naman kasya yung kinikita namin sa palong lang. So sabi ko, we need to have another product. Bawa, itong soap, itong dishwashing, itong toilet bowl cleaner. Parang inallocate ko po siya sa lahat ng magiging expenses namin. Ayun po. Parang naalala ko yan, yung kwentuhan niya, parang yung product naka-allocate para sa parang project. Parang ganun ba? Opo. Para let's say yung cologne nga, ibabayad ko siya sa electricity. Yung profit dito sa isang product, ibabayad ko sa expenses ng mga bata sa school, sa ilaw, ganun po, mga expenses. Ang galing, May naalala ko, nakausap ko na farmer entrepreneur, parang ganun yung mindset niya ng simula. Magtatanim siya ng ilang puno. Ipa-project niya yan. Ito, magbubunga to ng ganito, pang tuition fee to ng unang anak. Tapos nagtanim ulit siya, pang tuition fee ng susunod na anak. So parang ganun din yung mindset ninyo. So ang galing, So, pero nung yung cologne, nasa employment pa rin si Brother Yeta nung sinimulan yung cologne or? I started it when I was sa Philippine Airlines. Nag-purchase kami ng 50 bottles ni sister.
Sabi ni sister, paano mo maibebenta yan? Ang dami-dami. Ah, And hopefully, nabenta ko naman. And then, sabi ko, itong 50 bottles na ito, pag nabenta ko, makakabili uli ako ng another 50 bottles, so 100 na yon. Parang gano'n ang naging naisip ko mm, na magbenta ka ng 100 pesos, tubo 100 pesos din, parang nadodoble yung ano. Magkano sinimulan niya? How much did you start with? Umutang kami ng 10,000 sa kapatid ni Jonah. And then that's how nag-start kami ng business na cologne. Di ba, ano yung position niya sa sa Cebu Pacific, no? Cebu Pacific Applied Technical Engineer. Okay, so medyo ano na, di ba? May position na kayo. Kasi parang magiging manager na ako noon. So, Pero how was that? nag-turn No? Na technical engineer kayo, nagbebenta kayo ng cologne. Nagtitimpla ka ng cologne kami ni Chona ng gabi. Ah? And then, kinatatakot na pa kami doon sa bahay namin kasi pagkagabi daw, ang bango-bango ng bahay namin. Tapos nagtataka sila dahil gano'n nga. Tapos umaga naman, nadalhin ko na yung cologne, nakalagay sa mga garbage bag na parang may for garbage bag akong dinadala tuwing umaga sa Philippine Airlines. Then puntahan sila yung mga namin, mga employees ng Pilipinas na kuko ng mga pabango. Even mga stewardess na rin. Nakuha ko na rin yung mga nila. Nag-order na rin sa akin noon. Kasi typically, for some people, di ba, that will be embarrassing for them. Sabihin nila, oh, maganda na yung position mo. Parang wala ba nagsabi sa iyo noon na, ba't ginagawa mo pa yan? Hindi ba maganda naman ang position mo? Hindi ba Kasi ang sweldo ko noon, 11,000 per month lang. Talagang kulang na kulang. So, yun ang pangpuno namin sa mga expenses namin. Pero hindi niya naramdaman yun na parang it was, something beneath na parang nakakaya yata minsan magbenta. No, baka hindi naman itutuhin doon sa trabaho ko. Talagang matindi ang pangangailangan noon. Actually, during that time, parang wala pa mga boxes noon mga corrugated boxes wherein nilalagay namin yung mga perfumes na ginawa namin. Ang dala-dala niya po is talagang trash bag na black. Bit-bit niya po yun. Then, yun yung mga isasabog niya or ipapakita niya sa mga employees, mga employees, office mates niya na kukuha po ng products sa kanya. Ilalagay niya sa plastic lang, ganun lang po. Oo. Sige, kay Sister Chona, parang na-involve din kayo, nagbebenta din kayo. Yes po, sa mga sa mga office mates ko lang din, then sa mga neighbors, then yung mga kapatid namin, mga friends na nakaalam, parang nagkaroon na rin sila ng desire kasi kumikita din po sila that time. So nagsimula na pala kayo, parang ano na kayo nun? Parang multi-level marketing na rin. Parang ganun po pala yun. Actually, yung house po namin is, part po noon is yung nabenta po namin, yung profit namin sa cologne. So, anong ma-cancel nyo? Kasi maraming ganun parang nahiya sila magbenta, no? Gusto nila magkaroon ng negosyo, pero nakakaya naman kasi may trabaho ako. Tapos, baka isipin nila na hindi ko ginagawa yung trabaho ko or during office hour. Siya po kasi kinukwento niya during break lang. And 4, mag-start ang tamang work and after work. Yan, okay. Tapos yung iba naman, iniisip nga nila na parang ayan, iniisip nila na parang yun nga, kasi minsan may trabaho ko formal na yung trabaho ko, di ba? Tapos nahiya ako magbenta. Parang, anong pwede niyo ma-counsel sa ganun? Ang goal po kasi namin noon, during that time is, especially siya na
makapag-start ng business, which is yun nga po, na at the age of 40, wala pa kasi siyang 40 that time, siguro 38, 39 lang po siya noon, na kailangan makapag-start na siya ng business. And ang goal po kasi namin is to leave our work and give yung time talaga namin sa family. Siguro po nag-focus lang kami doon sa goal na yon. Inalis namin siguro po yung hiya, yung pagbebenta, or even ako po, sobrang mahiyaan ako noon eh. Hindi mo ako mapapagsalita nga po eh. Pero nakakaya ko po na So I think maganda yung ano na yun. I think that's a very important principle that yung mga nakikinig sa atin tsaka yung mga tinuturuan natin sa academy, maalala natin yun na kasi marami tayong kinakatakutan, marami tayong yun, yung fears, di ba? Tsaka yung anxiety or you feel embarrassed, mga negative emotion. Pero pag nag-focus tayo dun sa goal, katulad ng sinabi ni Sister Chona, that creates a positive emotion. Na-overcome natin yung negative emotion. No? Na we're excited instead by the goals and the dreams that we have, like looking forward to having more time sa family nyo. Pero parang sa simula, hindi ganun ang nangyari eh. Kasi si brother nagtatrabaho, tapos sa gabi na kayo uuwi, tapos magtitimpla pa kayo ng kolon. So, what can you say about that experience nung nagsisimula kayo? How the challenges of starting a business? Sa umpisa, mahirap talaga. Kasi, yun nga, timpla sa gabi, tapos sa umaga, delivery. Yung time na wala na kami sa office, nagsarili na kami. After that, talagang may time na kami sa family. Na makakabenta ka ng halimbawa 1,000 pieces o 200 gallons na pabango. After that, libre ka na. Okay. Kakaroon ka na ng time sa family mo. Ganun ang nangyari sa amin. Pero gaano katagal yung time na yon, yung phase na yon na parang mas marami na kayong oras na ginugugol kasi may business pa di ba? Ganun ba yung nangyari? Parang nung simula, may 8 or 10 hours na ako sa trabaho, may travel time pa, traffic pa. Tapos pag uwi sa bahay, magtitimpla pa ako, di ba? Mag-aasikaso pa ako ng negosyo ko. How many hours were you working at that time? Parang yung ano po, napakasandali lang po, parang wala pang 2 years. From indecision na to quit our jobs. Parang siya po kasi 2019, nag-start na po. Yun nga, nagtitiba-tiba siya. Then parang 2018, 2019, October, nag-decide na po siya mag-resign. Then, naman po, nag-resign na ako agad. That is year, 1999. 1999. Nag-resign ako ng November 1999. Nagtimpla-timpla na ako noon. Then sabi ko, parang hindi ko na kaya ito. December 1999, nag-resign na rin siya. Doon na Okay. tinulungan na ako niyan mag-manage. So parang ang bilis lang pala nung nakita nyo agad yung potential na malaki to So, Oo, kasi parang hindi ko na kaya eh. So nung time na yon, mga nasa na yung parang income ninyo, no? Sales saka income na which parang gave you the idea na mag-resign ka na kasi ang laking talon nun, di ba? Dalawa na kayo ngayon na nakasalang sa negosyo, no? So what was the stage of your business at the time when you made that decision? Actually, wala po. Wala po talagang Talaga? Wala po talaga na, kaya po umiiyak yung parents namin. Leap of faith talaga pala yan. Kaya po yung family namin na bakit kayo mag-resign? Wala pa kayong kapatunayan. Wala pa po, wala po talaga. As in, lang po talaga, siguro yung faith that we will make it. Saka yung, di ba nga po, meron po kayong post kanina sabi ko parang ito yung sa amin na yung motivational quotation po. Na yung dream, ano po ba yun? Nakita ko kanina. Sobrang ganda po noon eh. As a page? Opo, yung sa page niyo po. Hindi ko na So anong indicator na nag-agree kayo na this will work, no? Itong negosyo na to will work?
na nakapag parang kinonsider nyo na sige, mag-resign na tayo, gawin natin ito. Meron bang Before indication? kasi, before kasi, marami na kami na-try na, na ininegosyo. Pero nung mag-cologne kami, doon namin nakita na kikita ng malaki sa cologne. Mm-mm. Sa cologne, parang ang puhunan mo, pag nagtimpla ka ng cologne, is 100% ang profit. Ang ganda ng margins. Okay. Oo. Isa yon. Okay. Pagka ikaw nagtimpla, 100% ang profit mo. Mm. So parang doon na nagsimula ang ano naman na because of that, nagkaroon kami ng lakas ng loob na ituloy-tuloy na ito. Mm. Ito siguro yung sinasabi ni Sister, God put that dream in your heart for a reason. Yeah, opo, yun po. Okay. Parang nabasa ko yun eh. Na, So yung mga nakikinig, parang- mag-like kayo ng page para ma-inspire kayo. Okay. Ako parang during that time, yung nag-start ko is, since wala pong plano, parang wala po talaga na inano lang po namin na hindi naman kamot During the time kasi hindi pa po masyadong mahirap yung yung selling. Wala pa po yung FDA na yan. Okay. During that time. Opo. Mm. Hindi pa din namin po alam na may ganon pala. Okay. Then wala pang social media. Wala pang ganon. So, medyo mas, po nun, mas madali po mag-start ng Mas business. simple. Mas simple. Okay. So, given your experience, anong pwede nyo ma-counsel doon sa mga, you're in the same situation, mag-asawa sila, starting a family with limited siguro resources, no? What would you counsel people na who would like to start a business? Ikaw. Siguro po syempre, apart from yung ngayon po na mag-i-start, syempre we know naman na we have limited capital lang. Siguro same with others na ngayon na nag-aspire na magkaroon ng business. Apart from that is, kailangan po, yung magkaroon ka rin ng yung knowledge, ano talaga yung papasukin mo. Kasi during my time, siya po kasi mauwido siya, matalino siya. Pero for me, yung biggest challenge ko po yung lack of knowledge sa field of manufacturing talaga Kasi siya po may background because of his father na inventor. Ako po I feel na may gap po yung knowledge ko sa manufacturing. Kasi there was an incident that time na I have an appointment ng client na maybe na-explain siya and then I wasn't able to explain. So parang for me, that moment, I realized na very crucial po lang po yung pag-aralan ko nila whatever is napasok namin, which is yung cosmetics manufacturing po. So from that point on, parang nag-aral ko, nag-research ako, talaga ko po lahat yung na even the formulation, nag-cancel ako, yung total manufacturing process. So hindi niyo yan minsan kasi sinasabi nila get into something that you are passionate about. So but you didn't start, si Sister Chona, you didn't start. You were in the banking industry, 'di ba? So how did you build your interest doon sa negosyo ninyo? Sa akin, it started with my father. My father is an inventor. Talagang marami siyang ginagawang mga gadget. Doon nagsimula yung passion ko sa pag-build ng mga things ba. Pagka ang father ko, gagawa siya ng mga gadget, naka-notebook lahat yun. Tapos ipapabasa sa amin. After na mabasa namin, i-explain sa amin ng tatay ko. Tapos pagka-explain sa amin, mamimili kami sa Binondo ng mga gamit para gagawin yung mga gadget na yon. Kaya doon na-build yung passion ko. Pag-build naman ng halimbawa mga tools na gagamitin ko sa manufacturing. Kaya malaking tulong yung natutunan ko sa father ko. So parang you became comfortable with mga technical na bagay, fabrication, mga ganyan. Kasi bata pa kayo, ginagawa niyo na yan Tama. Interested kayo sa mga makina.
Yeah. Nakita Kaya ko lahat nga. ng mga starting equipment namin sa factory namin, talagang handmade ko lahat yon nung starting kami. Oo. Mga mixer, Mm. ang mixer ko nga yung parang unang mixer ko yung Mm. paddle ng boat. Kaya pala doon sa website na may nakalagay na paddle. Yon, nandito rin sa harap ng ano namin yan, ng lobby. Okay. Kumbaga yun ang first mixer ko. After that, talagang nag-build na ako ng mga mixer na ibang klase, yung motor. Mm. Tapos nagawa kami ng soap ladder, yung panggawa ng sabon, Mm. na maliit lang. Para nakopya ko yun sa malaking mga gawa ng sabon, pero pinalit ko. Ah. Hanggang ngayon, nag-work pa rin siya. Mm. Nakakagawa pa rin ng mga sabon. Maliit na sabon, kahit malaking sabon, pwedeng gumawa. So I think yun yung parang sabi nga nila unfair advantage ninyo dahil you were able to do something, use your talents and skills para maging efficient yung trabaho ninyo, di ba? Tapos you're able Tama to yan. solve problems sa manufacturing relatively easily compared sa iba na siguro bumibili lang sila ng machine, hindi yun talaga yung nila. So kaya naging very efficient and productive yung inyong venture. So isa yan sa inisip din dapat ng mga gusto magnegosyo. Ano yung unfair advantage na given your talents and abilities, your interest, no? Katulad si Brother Yeto. Si Sister, paano niya nagustuhan yung negosyo? No? So when did you start liking na, sige, gagawin ko to? Ano bang course mo, Sister? Accounting po. So Bachelor of accounting. Science in So, Accounting. sa bagay, you Pero po business na yan eh. wala po akong entrepreneurship talaga. Kasi nga po parang lang nasa parang sobrang hindi mo ako makakausap, pag hindi mo ako kakausapin, parang gano'n, hindi mo ako sasalita during that time. Siguro po ang naging ko lang is to support Alvin, is to support him. And kasi yung vision niya and values niya nung nag-start siya siguro nakishare na lang po ako. Yung sa shared value, vision and values. Kasi if hindi namin ito pagtutulungan, if hindi magiging shared yung vision and yung values, hindi po siguro magiging kumbaga, hindi po magiging okay o magiging successful. Kasi shared nyo nga parang matagal nyo na pinag-uusapan that we're doing this kasi we want to spend more time with our family, di ba? See them as we're growing up. So that helps overcome challenges. So pag-usapan natin yung relationship kasi minsan yung mag-asawa nga, wala nga negosyo, di ba? Sila lang mag-asawa, may problema na. Mag-usap. So kayo, dinagdagan nyo ng another challenge kasi you got into business together. So parang may iba na naman tayong mga pag-uusapan na ibang topic, ibang aspect ng buhay na will also have their own share of challenges. So can you share with us kung ano yung what have you learned through the years, no? Managing that, yung husband and wife relationship, which is more on dealing with the family, yung mga challenges of family, pinag-uusapan nyo. Tapos yan, nag-uusap kayo tungkol sa challenges ng negosyo. So, anong natutuhan niyo doon sa through the years, no, in managing that relationship? Ikaw. Parang natural lang di ba? Na dumadating. Pero marami din po lessons talaga na we learn, especially yung balancing yung roles namin. So, what made it work? What made it work for you? Kasi very important po yung business namin, saka yung personal life, kailangan po i-balance po talaga eh. We learn to set boundaries and allocate more time talaga. Kung sa family yan, family dapat yung time na yan. Kung sa business sige, dapat. Maganda yan, Sister, yung sinabi mo, setting boundaries. So, may mga tips ka ba or parang, you've learned through the years na ito, ganito mag-set ng boundary? Parang dapat hindi po ma-consume yung life mo na pieces na lang. Parang gano'n. Kailangan balance yung namin, yung role namin, experience, and then as key personal or key as owner sa business po, gano'n. Then, para po hindi rin po kami parehong burn out. Okay. Can you remember parang an instance na parang, sandali, parang
ano na tayo yung parang mga memorable instances where you learned na kailangan talaga natin mag-set ng boundary. Nagkaroon ba ng ganong point or parang baka magaling kayo mag-maneuver talaga parang mabilis kayo mag-transition ng mag-cope dun sa mga challenges. Wala Kasi- naman talagang problem. Ah. I think naka-help po sa amin talaga yung exposure namin sa INS Academy. Okay. Oh, maganda yun hindi natin na-discuss masyado yun nung nandyan ako. When was the academy started? Yeah. Kailan nag-umpisa ang academy? 1999. 1999. That year, talagang kailangan kong maka-attend ng academy. Okay. Ingit na ingit ako sa mga returned missionaries noon na umaattend ng academy, pupunta ng Cebu bago mag-a-attend. Samantalang ako, di ako returned missionary. Talagang gusto kong maka-attend noon. So, nag-start kami ng business na without knowledge ng academy. At pasalamat naman ako na ng ginawa namin. Parang yun ang itinuturo sa academy during that time. Naka-attend ako 2010. Sabi ko, nang maka-attend ako, ito yung mga ginagawa natin nung nag-start tayo ng business. Okay. So parang naka-align lahat yung ginawa namin sa tinuro ng academy. Na-figure out nyo na lang ng sarili ninyo. Oo. Sabi ko parang ito ang ginagawa talaga natin. Anong mga Then pag-uwi ko ni brother, parang hindi kasi ako naka-attend siya lang. So pag-uwi niya, parang nagtatanong ako, then magkukwento siya tungkol kung yung mga lessons na natutunan niya. And one thing po na tinuro niya sa akin or shinare niya sa akin na sabi niya, tinuro doon yung delegation sa academy po, which is hindi po namin yung nagawa. Parang kami lahat talaga, kami from the beginning, kami lahat po from purchasing, kami yung gagawa, ako yung mag-accounting, ako mag-marketing. So lahat po yun nasa aming dalawa. Pero nang kinaya sa akin delegation, sabi ko, parang para sa akin, sabi ko, parang hirap mag-delegate kasi I can find someone na capable to do yung mga ginagawa ko. May hesitation ako during that time. So, I kept on handling everything yung sa sarili ko. Pero dumating po yung parang nagpa-file up na lahat. Pero sa parang inano ko po na parang tama din yung sinabi niya na kailangan talaga mag-delegation. Mag-delegate po ako. So, yung ACE helped me realize ko talaga yung importance ng delegation. So ngayon po, may mga departments na kami, may mga lahat na namin. Being professional na, di ba? So ilan ang total employees nyo ngayon? Siguro po mga 350. 350? Wow. Imagine that, no? Noong una parang hesitant ka magbigay ng trabaho sa iba. Ngayon, you're able to manage 350 people, no? And I'm sure may mga challenges din yon. No, but they've all been able to contribute. And nakita ko sa website niyo talagang ang saya ng mga mga empleyado niyo. So, nagsasayawan pa sila doon. So, anong nakita niyo na challenge between yung difference ng challenge nung nagsisimula kayo tsaka nung lumalaki na kayo? May difference ba doon sa challenges sa pagnenegosyo? Malaking difference yun, di ba? Nang nag-i-start kami, wala magpautang sa amin. Yung mga supplier na pinupuntahan namin, hindi kami pinapautang. Puro mga cash basis. Okay. Parang isa yun si challenge namin. Nag-start kami. Pero ngayon, talagang pinapautang na kami. Malaki na ang tiwala sa amin. Yun ang parang ginaalagaan namin. Yung pagka kumuha kami ng bagay o umutang kami, on time yung mga payment namin. So nabanggit ni Sister. So usually talaga pag nagsisimula ka, walang nagtitiwala sa iyo, mahirap mag-access ng resources, no? Tapos nang lumalaki na, nabanggit ni Sister, parang sumasagad na sa buto yung trabaho, ang dami ng kailangan gawin, ano? So yung delegation became a crucial solution para sa inyo. So ano naging challenge nyo as you were growing your
your manpower and started siguro entrusting work functions to your other employees, yung mga naging hinar niya ng mga manager siguro. May mga challenges din ba doon? Actually, when we practice yung delegation, that's the time po na na-realize namin na we hired po pala members of the church na sila yung naging HR head namin, accounting head namin, yung building and maintenance, then sa sales, para pong ewan ko, was it planned talaga ni Heavenly Father? Kasi po, behind that is parang naipag-isap, parang yung plano niya po to go on a mission naman, parang doon po na-fulfill nung nagkaroon po kami ng delegation. Although, there were hesitations before na i-delegate lahat fully, i-entrust, pero yung ano lang po, faith lang po talaga and trust din sa mga tao po na kasi friends din po namin sila eh. We trusted din po talaga that much sila. And you were able to manage the business so well enough na may sistema na nakapag-serve kayo ng 18 months na mission, di ba? Opo. So, can you tell us about that? Parang medyo mahirap yun sa iba. Iiwan ko yung negosyo ko 18 months. So, how was that? How did you do it? Ako po, kasi ako yung marketing, sales and marketing that time. Ako yung pumupunta sa client. So, talagang nagpaalam ako sa kanila. I told them na we will be away for a while. Tapos sabi nila, mag-a-abroad, gano'n, wow, sabi gano'n, akala niya mag-a-abroad po kami. So, in-explain na po namin na mag-mission po kami. So, in-explain namin yung sa church, gano'n. Tapos, siguro po sa 10 clients, siguro po 8 po yung very happy for us talaga. They congratulated us. Tapos, leaving them sa mga employees namin, parang hindi po yung burden sa kanila. Hindi po yung naging problem sa kanila. Kasi they trusted that much mga employees namin. But there was 2 clients po talaga na sabi, what? Are you crazy? Iiwan niyo yung mga negosyo niyo? Na parang, at that time, po kami, parang yung, nasa peak po kami talaga. Na sabi, are you crazy leaving your business with your employees and mga newly graduates po namin mga anak? Wow. Nasa peak yung business, tapos biglang aalis kayo. Sa akin naman, parang wala akong challenge na naramdaman nung pag-alis namin. Because from the start, talagang nagtuturo ako sa mga employees namin kung paano gawin ito. Baga, sa akin kasi yung operation. Siya marketing, ako operation. So ang ginawa ko, yung mga first employee ko noon, talagang tinuturuan ko paano magtimpla, paano mag-formulate. Talagang passion ko na yung ituro sa kanila. So that, sabi ko sa kanila, kailangan ituro ko sa kanila para pagdating ng araw, tataas sila ng posisyon at sila naman ang magtuturo sa susunod nila. Yun ang parang nakikita ko na turo mo yun sa mga gawa mo para pagdating ng araw, yung tinuruan mo, siya ang papanik. Pero paano niya Diba? protect yung ano mo? Kasi isang concern yan, Brother Riata, lalo na sa mga katulad sa inyo na industry, may maraming trade secret di ba? Yung formulation mo, yung manufacturing process mo, trade secret mo yun eh. So, paano mo, how did you manage naman yung aspeto na yan ng negosyo niyo? Kasi tinuturuan mo lahat eh. Talagang trusted ko yung mga tinuturuan ko. Okay, so may selected yung tinuturuan ko na talagang But actually, may mga employees din kami na nagkaroon ng their own business. We support din pa rin. Okay. So parang parang wala naman po kami tinago talaga. Even the formulation, even yung mga finances ng company, lahat po yan naman nakikita po nila. Ewan ko po kung mali or tama or hindi po namin alam. Well, pero there's a lahat lot ng that goes into that. Okay. Lahat ng mga tinuruan ko ng mga trade secret,
andito pa rin sila from the beginning hanggang ngayon. Andito pa rin sila. Key Talagang personnel. mga key personnel namin. Meron Ibig kaming, sabihin, talagaan mo sila. Masaya sila eh, di ba? oo. Meron kaming personnel na janitor dati. Mm. Tapos nakita namin yung potential. Pinag-aaral namin ng pharmacy. Ah, Ngayon siya na ang operation manager namin. ang galing, di ba? So nakatulong kayo sa development nila. So parang Oo. life-changing talaga yung engagement nila sa inyo, and that's why they have developed this loyalty. Pero pinapasahin niyo ba sila? Kasi isa sa practice ng iba, kunyari, katulad sa inyo, I just want us to learn as much as we can. Do they sign an agreement or this is just a handshake na parang Sana ganoon. Sana Ah. ganoon. Pero hindi namin ginawa yun. Hindi po namin nagagawa talaga. Okay. Pero do you think that was Opo. that was something that you would have considered? Sa ngayon, parang pinapasay na lang natin, di ba? Actually, recently lang, parang yesterday lang po namin naisip yan na HRA. Kasi we've been sending employees to training sa abroad or sa mga ibawa SGS. Sabi ng HR namin, I think ma'am, we need na to have ang tawag doon. Training agreement. Yes, parang gano'n na magsasign na sila, na willing pa sila to stay for these 2 years because nag-spend tayo ng ganitong sa kanila, trainings. Yesterday lang po na-share sa akin ng HR namin. Okay. So ngayon. Pero I think kasi yung foundation of trust na develop ninyo eh. Meron nga libro yung member ang gumawa, di ba? Speed of Trust. So kung talagang maganda yung tiwala sa loob ng organization, you can do things faster, and you were able to grow faster because you work with a lot of trusted people. So at the same time, tinuturo din na sa academy na okay naman yan, may trust, no? But we also teach written agreements para clear. So, and that's what your HR is sharing with you. Pero I think the reason, kasi I've also worked with companies na, medium scale, and alam mo, grabe yung loyalty ng mga tao doon. I work with large organizations na people were even better paid. Pero because that organization, similar to yours, na similar size din, pero the relationship of the organization was just like a family. No? Kaya ang taas ng loyalty ng mga tao. And I congratulate you for that. You're able to establish an organization na very healthy, I would suppose emotionally and mentally para sa mga tao. And sometimes they prefer that, no? Mas gusto nila yun. So siguro last na question, kasi 8 o'clock na, 1 oras lang hiningi ko sa inyo. So anong naging impact ng gospel sa inyo? How has the gospel influenced you as a couple, as a family, in your journey as entrepreneurs? Ikaw. Kumbaga, tungkol sa gospel, malaki ang tiwala ko sa tithing. Na talagang pagka nagbigay ka ng tithing na malawag sa kalooban mo, talagang mas malaki ang ibibigay siya ni Heavenly Father. Okay, the gospel encourages us, diba, to treat everyone with compassion, kindness. So with that, it helps us build strong, lasting relationships po talaga. Not only sa mga clients namin, especially po, na-build yung strong relationship po namin lasting kasi nagtatagal po yung employees po namin talaga. And also yung siguro po mga sa community, how we treat others, even hindi po sa church, especially church members po. Ang laki pong bagay na especially yung importance po ng humility, di ba po, yung then service, integrity. The integrity po kasi that andun po yung honesty sa dealings mo with yung clients, suppliers, and especially yung honesty with with employees that we have. May nakalimutan kang itanong, so ihahabol ko. No? So, kasi I think a lot of our members are amazed at how you were able to grow and become a trusted partner for many, many known
brands sa Philippines, no? Hindi ko na sinabi, hindi ko alam kung anong may non-disclosure agreement ba kayo sa mga ano nyo. So I don't want to mention their names, no? So but if you want, you can disclose, no? So ano naging susi niyo doon sa pag-grow and being able to be a partner for these brands and retain them for such a long time, na naging very strong yung partnership na yon? Anong nakita niya na naging susi doon sa growth na yun? Siguro po kami, when we started, kasi we have, siguro wala naman pong disclosure agreement. One of our, precious or na very important client is Bello. 80% po ng products nila, halos kami na yung gumagawa. They would want pa na dagdagan yung products nila. But because we gusto rin po namin to have clients na nag-start up pa din. So minsan nga po sinasabihan namin sila na hindi na namin kaya. Pero pag sinasabi po namin hindi na kaya ng machine, hindi na kaya ng space, sila po yung nag-o-offer na assistance, financial. Paano natin maayos? Ayaw na namin lumipat, gano'n. So siguro po yung how ang sa akin po kasi parang persuasion with grace po, yung naging instrument sa amin na yun yung how we treat our clients. Pero paano niyo sila hinanap? Paano kayo nagkakilala? How did you get to meet all these brands? Actually, yung sa story po namin ni Bello, tinanong ko din po sila paano niyo po kami nakilala? So kayong hinanap? So sabi po sa akin nung R&D, actually nasa 6 po daw kaming manufacturer na in-email niya. In-email nila about first time po kasi nila maglalabas ng soap, ng Kojic soap. So sabi niya, ako daw po yung sagot ng sagot sa email niya na even yung pinaka-smallest detail, very important detail, sinishare ko daw po sa kanya. Wow. During the time, hindi pa po kami dito sa factory na na what we are now, hindi po sa medyo dito po yung factory namin ngayon. Nasa parang maliit na factory lang po kami. Nung nakita po nila yon, parang hindi syempre parang na-frustrate sila. Pero sila po yung nagbigay ng ng chance for us. Sige, paggawa natin kay Henrietta. Kasi sila yung nagturo sa atin lahat ng detalye about the cold process. Parang yun po yung naging way, very responsive daw po ako sa email. Pag tumatawag daw po ako, one call lang sila. Hindi po ako parang I give time po talaga sa mga inquiries nila. So na-feel nila na natulungan nyo talaga sila. Tsaka I think that trust was... Yung story nila na sinabi sa akin, na ang dami naman po talaga malalaking company that time, ang dami malalaking manufacturing company, na wala naman po kami talagang mga machines na malalaki. So I think ang naririnig ko sa inyo, parang yung combination ng character and competence ninyo, you were able to build so big a trust, then overcome nun yung however small you were compared to the others na competitor ninyo. Si Brother Reta, anong masasabi niya doon sa yung anong natutuhan niya doon sa paano kayo lumaki? What do you think were key to that growth? Well, siguro isang malaking bagay yung tithing talaga. Oo nga. Di ba, ang tithing daw, parang pag ginawa mo yung tithing, nagbayad ka, the windows of heaven will open unto you and there will be no room na pwedeng paglagyan ng blessings mo. Ibang members natin o ibang tao, nagpo-focus doon sa windows na bubukas sa kanila. Di ba? Windows of heaven will open. Pero nalimutan na yung room na paglalagyan ng blessing. Which is yung blessing na yun na ibibigay ka ni Heavenly Father kung malinis yung room mo. Which yung room na yon yung sarili natin. Kailangan maging malinis tayo. Para sa paghatag ng blessing ni Heavenly Father. Bisaya pala to si Brother Natutunan ko sa Camiguin. So, babalik lang po namin sa Camiguin last Sunday. Talaga? Visit po kami sa kanila. Okay. Well, we look forward to visiting them as well para tignan yung project na ginawa nila. Pinag-usapan namin yan So we look forward to that project.
So maraming salamat Visit po. niyo po sila, visit niyo po yung pamilya niyo. Kamusta doon? Kamusta yung bisita niyo? Muntik na kaming bagyuhin. So anyway, we're so grateful for your time and for the things that we learned, ano. So parang ang bilis ng pag nag-uusap kami dito sa podcast, parang ang bilis, dahil pang gustong pag-usapan, ano, nakakabitin. So but hopefully we can invite you sometime soon as well, no, to maybe talk about other things that we can learn from. Siguro dahil pang pwedeng pag-usapan kung ano natutuhan niyo, paano niyo inayos yung mga problema sa ano, di ba? Sa negosyo talaga. So those would have been good things to discuss. Kasi maraming nanonood sa atin that are also in that phase na dinaanan ninyo, na lumalaki sila, and then sometimes they feel like they want to give up because of the challenges. So they can learn a lot from you. So but anyway, this is our time for tonight. So bitin muna tayo para sa susunod may pag-uusapan pa tayo. Maraming salamat ulit, Brother and Sister Rieta, for your generous Okay. Maraming salamat din sa pag-invite sa amin. May God bless you both. Thank you. God bless. Until our next podcast. So see you all, yung mga nakikinig. Thank you very much for joining us tonight. No, you will see this recorded. I-upload din namin sa YouTube para mapanood nyo pa ulit kung may mga na-miss kayo na topics sa ating pag-uusap tonight. Okay, so maraming salamat. Have a nice evening, everyone. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.